Tay. Kung di pa ako nagpunta rito, hindi ko malalaman ang nangyari sa'yo. Eh, kung ako rin naman po, gugustuhin ko rin na hindi nila lang malaman. Ayoko naman ho kasi mag-alala kayo eh. Kahit hindi ka nagsabi, malalaman at malalaman ko. Mag-aalala at mag-aalala. Lalo pat hindi ka umuwi. Magtapat ka nga sa akin. Totoo ba yun ang balita ko sa isang nurse? May kinulong ka raw ni April sa kwarto rito. Habang dinudugo ka. Opo, Tay. Kinulong po ako ni April sa isang kwarto. Gusto niya siguro talaga na makunan na ako at mawala na ang baby ko. Buti na lang talaga nasagip siya ng doktor. Tignan mo nga yan. Mentras na involved ka sa kanila, lalo ka lang napapahamak. Sa tingin ko, kaya ginawa ni April yun sa'yo. Dahil nagsiselo siya. Nagagalit siya at nakikibantay ka sa asawa niya. Nasaan na raw sila ngayon? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan ospital dinala ni April si Arthur. O kung saan man siya dinala. Kahit nga o yung mga nurse at doktor walang alam eh. May malay na kasi si Arthur kaya malakas ang loob ni April na i-discharge siya dito sa ospital. Tigilan mo na kasi si Arthur, Vivian. Pag hindi mo siya tinigilan, baka mas masama sa nangyari sa'yo kagabi ang gawin sa'yo ni April. Palpak ka talagang lalaki ka. Hindi mo natuluyan yang si Arthur. O ano ngayon? Buhay na buhay siya. Sinuwerte lang po yung Arthur na yan, ma'am. Hayaan niyo po. Kung bibigyan niyo po ako ng isang pagkakataon, sa susunod na pagtatangka ko sa kanya, sisiguraduhin ko na mananahimik na siya. Eh, paano mo ba paggagawa yan? Samantalang nilabas na ni April itong si Arthur sa ospital. Mukhang hindi na natin matutuloy ang usapan natin. Dahil mukhang kontrolado na namin ang lalaking yan. Bakit, ma'am? Saan ba dinala ng anak niyo yung lalaking yun? Mahabang tulog mo. Kamusta ka naman? Nasaan ako? Bakit parang pamilyar tong lugar na to? Arthur, nandito ka sa bahay namin ni Mommy. Bakit ako nandito? Paano ako napunta dito? April, kanina pa ako dito. Buti dumating ka na. Saan ka ba galing? May tinignan lang ako sa labas. Si Arthur ba kanina patulog? Pagdating ko, tulog na siya. Sabi ng nurse, out of danger na siya. Hazel, may sasabihin ako sa'yo. Ano na naman ba sasabihin mo? May ginawa akong masama kay Vivian. At ngayon nakita na siya dito sa ospital. Ginagamot na siya. Teka muna, ano naman bang ginawa mo kay Vivian? Basta mo muna alamin, mapapahamak ako kapag nagising at nagsumbong yun. Kaya kailangan natin gumawa ng paraan na para mailabas dito si Arthur sa ospital. Paano mo siya na malalabas ng ganyan yung lagay niya? Buti sana kung papayagan siya ng doktor niya na i-discharge siya. Hazel, asawa ko.
May karapatan ako magdesisyon para sa asawa ko. Basta, gagawan ko ng paraan. Hindi siya pwedeng magtagal pa dito. Ayoko magkausap sila ni Vivian.